Nagbitiw na lang sana o nanahimik na lang. Ito ang diretsahang mungkahi ni Attorney Salvador Panelo kay National Security Advisor Secretary Eduardo Año matapos aminin ni Interior Secretary John Vic Remulla na si Año kasama sina Defense Secretary Gilberto Teodoro at Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang nasa likod ng pagpaplano ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sila ang tinatawag na core group sa paghahain kay Duterte sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Giit ni Panelo, bilang isang dating opisyal ng Administrasyong Duterte, dapat ay hindi na lang nakisali si Año sa plano bilang respeto sa taong nagmahal at nagbigay sa kanya ng posisyon sa pamahalaan. Imposible rin anya na hindi alam ni Año na mali at iligal ang kanilang ginagawa, ngunit nanatili itong bulag at bingi at ginawa pa rin ito laban sa dating Pangulo. Kaya ho binabas ngayon si Ed Año. Kahit kami mga dating kasama niya, talagang tinutulig sa siya. Sapagkat, alam naman ho natin na nagkaroon ng pangalan yan dahil kay Presidente Duterte. Kaya ginawa yan sa cabinet member, naging chief of staff yan dahil kay Presidente Duterte. Alam niya naman, nandun na ako na nasa kabinete siya, pero alam mo na mali. Mali as in mali, illegal as in illegal. Dapat either mag-resign ka kung hindi mo na masikmura o tumahimik ka na lang. Aminado si Panelo na hindi niya lubos akalain na magagawa ni na Año at Teodoro ang Anyay Conspiracy o pakikipagsabwatan laban sa dating presidente ng Pilipinas. Pero yung ikaw ay kasama sa plotting, sa conspiracy, pati naman ikaw, Gibo, Diyos ko naman, Brad ko ito sa Sigmaro. Nung ito'y tumakbong presidente, nagpagawa ako ng mga t-shirt para sa kanya, sarili kong gastos. Tinulungan ko siya. At ilang beses siyang inalok ng Presidente Duterte na maging Secretary of National Defense. 3 beses yata, 3 beses siyang tumanggi. Tumakbong senador, tinulungan pa rin siya. Pagkatapos, magpa-plot kayo. Magpaplano kayo kung paano nyo aarestuin ng illegal, ididitining illegal, at ikikidnap. Bukod dito, itinuturing din ni Panelo na isang malaking kawalang hiyaan ang ginawa ng mga dating opisyal ni Duterte. Anya, binalasubas ng mga ito ang dignidad ng dating Pangulo. Bukod pa rito, bigo rin silang binigyan ng sapat na atensyon ang pangangailangang medikal ng dating Pangulo na nagdulot ng matinding epekto sa kanyang kalusugan, lalo na sa pagdinig niya sa The Hague, Netherlands, kung saan kapansin-pansin ang kanyang panghihina. Hindi lang yan. Mabuti sana kung maganda naman yung ayos ng ginawa nyo. Talaga namang balasubas ang ginawa nyo Talagang walang hiya ang pamamaraan na ginawa nyo. Sinaktan nyo pa yung mag-ina. Tapos, itong si Presidente Duterte, alam nyo na nga,